Dapat po tamang size ng motor, tama yung mga sizes ng mga pipes, tapos yung mga wire, dapat po tama po yung sizes tsaka yung design nun. Kasi kung kukuha tayo ng water station package tapos bara-bara lang or basta naikabit lang, problema po yun, madaling masira. Tapos ang pinakamahirap pa, yung magkaroon ng sunog or electrical problem dun sa makina nyo. Hi, I'm Richard Enriquez from Enriquez Water Equipment Enterprise of Bladel, Bulacan. And today, ibibida ko po sa inyo yung package na ino-offer namin na one of the best tsaka yung pinakamura po in terms ng quality at tsaka workmanship. So, please watch this video. So, yung ino-offer po namin package number 1, fully automatic. Ibig sabihin, wala na kayong pipihitin para mag-backwash. So magbabackwash na po ito ng sarili niya. I-set po namin yung mga time niya, day niya, oras niya, para po by that time automatic siya magbabackwash. So hindi na po kayo matatakot na pinagbilinan niyo yung tao niyo tapos later on nakalimutan ng tao niyo or tinamad yung tao niyo na mag-backwash, hindi siya magbabackwash. So hindi po masisira yung loob ng mga multimedia, ng carbon softener dahil magiging regular po ang backwash niya. So, ibig sabihin, hindi rin kailangan na lagi nandun sa water refilling station, hindi nyo kailangan magpuyat, hindi nyo kailangan magbantay dahil fully automatic po ang backwashing ng system na to. Number 2, fully automatic po pagka napuno, tsaka nawalan ng laman, automatic po namamatay yung makina natin para po hindi masira yung mga motor sa higop ng higop, tas wala siyang mahigop na tubig, iinit po yon. So masira yung mga mechanical seal or shaft seal ng motor natin. So dito po meron siyang mga float switches. Tapos yung float switches may mga ilaw pa yon. Iilaw yon pagka pro empty, product tank full, tsaka product tank empty. Iilaw po yon. So automatic din yon. Wala kayong problema yun. Hindi kayo manghulang, ba't namatay? Silipin mo yung tanke, bakit ka dyan? Kumuha ka ng hagdanan. Wala po tayong ganun sa Enriquez Water. Yung panel po natin, napakaganda. Design ko po yun. I'm an electrical engineer, so dinesign ko siya na yung the best way na user friendly and then protection and safety nandun po sa upload control panel natin. Okay, so ano po ang automatic niya? Automatic siya pagka nagkaroon po ng low pressure. Dalawa yung low pressure switch nito, meron sa softener tsaka meron sa vertical pump. So maiwasan po natin yung pag-vacuum o pagpipi ng softener natin dahil dalawa po yung low pressure switch. Tapos iilaw din po sa panel yun pagka meron kang low pressure switch. And then overload relay. Pagka po yung motor, let's say medyo luma na yung motor, medyo nahirapan siyang umikot or mainit yung ambient temperature sa room ninyo, so nagiinit yung motor, nahihirapan, tumataas yung current niya. Let's say dapat 4 amperes na siya, makata siya ng 4.5, madedetect po ng overload relay sa setting niya, and then ititrip niya yung motor para mag-cool down, tapos mag-automatic restart ulit. Pwede nyo i-reset or automatic restart po yung motor ninyo. Yung po kagandahan na merong magnetic starter, yung contactor, tsaka overload. Hindi katulad ng iba, circuit breaker lang. So circuit breaker lang, so hintayin nyo na lang masunog yung motor or mag-leak na yung mechanical seal or shaft seal bago po mamatay yung motor. Okay, so let's say meron yung bearing tumutunog, tapos biglang nag-stack up yung bearing, tataas yung current nun. Kung wala kang overload, dalawa po mangyari, masunog na lang muna yung winding. Pero kung meron kang overload, since napakalapit, 4 ampere, 4.5 ampere, 0.5 lang, magtitrip po yung overload, hindi po masusunog yung motor ninyo. Yun po ang ganda ng panels namin. Kaya wag po, as much as possible, kung may iwasan po natin, wag po tayong kukuha ng ano lang, yung mga breaker lang kasi less po yung protection na ino-offer nung makina na yon. Okay, so ano pa po ang automatic natin? So meron po tayo mga bypass switches na in case nasira yung raw empty switch nyo, nasira, ayaw mag-on, pag binaypass mo yon, aandar yon. Ibig sabihin parang shinort niya yung hindi ka naakat doon. Tapos i-tape mo yun, i-electrical tape mo, hindi mo na gagawin yun. I-press mo lang yung bypass switch, raw empty bypass. So under na yung makina nyo. Pero syempre pag nag-bypass ka, iingatan mo maubos yung tubig kasi binaypass mo yung sensor mo eh.
So pag binypass mo yung sensor, ingatan mo pag nakita mong mga 1/4 na, patayin mo na muna, hintayin mo munang pumakit yung tubig bago ka uli mag-bypass switch. So hindi mo kailangan agad-agad ng technician, ura-urada, wala kang downtime sa production mo dahil meron kang bypass switch. Ilan yung bypass switch natin? For mga 7 po yun. Raw empty, bypass, product empty, bypass, product full, bypass. Tapos pag nasira yung timer bypass. Pag may problema sa low pressure bypass. So 5 po yung bypass natin na ginagamit doon sa system na yon. Okay? So yun po. Doon pa lang po tayo sa electrical na pinag-uusapan natin. Plus point po namin, Royal Cord po ang ginagamit namin. Pag sinabing Royal Cord, meron siyang outer protection cover. Tapos yung dalawang wire, meron pang separate cover. So bali dual protection kahit sa medyo matubig na lugar, nababasa, napapatakan, pwede po yung Royal Cord. Napakatibay po nun. So protection po natin yun. From the past, natuto na ako minsan yung flat cord pag nag-init, mababalatan, tapos didikit dun sa kabila, short. Or minsan may ground na lang yung tubigan nyo dahil yung flat cord pala, medyo isang cover lang siya, dumikit dun sa bakal or sa stainless. Kaya hindi po kami gumagamit ng flat cord, puro Royal Cord po yung ginagamit namin. Okay?